Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, sa iyo ang papuri at pasasalamat sa araw na ito, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Sa tagay naming buhay, Panginoon, Ikaw ang nagbigay nito sa amin, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na Ikaw ay aming mapapurihan sa umagang ito. Kasama ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon, sa kanilang mga tahanan o saan man sila lugar na naroon, Panginoon. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming pagpupuri at pasasalamat sa iyo. As we celebrate, Panginoon, yung Pastor's Appreciation Sunday today, dalayan ko, O Diyos, patuloy mong pagpalain ng iyong mga lingkod, saan man sila naroon. Patuloy mong hipuin ang kanilang mga puso na magpatuloy sa paglilingkod. Ano mang pagsubok, Panginoon, yung kanilang o aming nararanasan, magkaroon pa rin kami, Panginoon, ng pagnanais na magpatuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, O Diyos, sa dulo ng aming paglilingkod, walang nasayang na kahit anumang sandali, dahil ito'y ibinigay namin sa iyo, Panginoon, ng buong buo. Salamat, O Diyos, sa araw na ito. Sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighatid, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Sa bawat ihatid, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo'y naan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Sa bawat bighatid, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo'y naan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakilang Diyos Ama. Dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Diyos. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Awitin natin siya. Itataas ang Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Ako po ang inyong pastor, Pastor Owen Villena. At welcome natin yung ating mga kasama ngayong umagang ito. Unahan natin yung nasa ibaba, yung huling nag-message sa aking nanay Noemi, Pastora Noemi Ignacio. Magandang umaga po, Nay. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. And God bless po sa inyong anak na nagnanais na maglingkod sa Barangay Kaingin. And happy Pastor's Appreciation din, Pastora Noemi Ignacio. Ganun din, welcome natin sila Ate Eileen De La Cruz, Nanay Lydia Godoy, Kuya Steve Viosca,
Welcome po sa Crossing Frontiers Christian Ministry, si Kuya Gino Hombrubeno. Welcome po. Of course, kay Ate Dory Sanislao sa iyong walang sawang pag-share ng ating live stream. Welcome po. Welcome din sa ating speaker for today, si Pastora Dorothy Angeles Pelayo, ang aking inaanak. Welcome po. Ganoon din kay Pastor Ernesto Mercado. Bro, happy Pastor's Appreciation Sunday sa'yo. Ang aking kaklase sa seminaryo, Pastor Ernesto, maraming salamat and welcome sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Sa aking anak na si Michael Owen, maraming salamat. Kay Ate Iza Valderrama, welcome anak. Ganoon din kay Ate Shai Pascual, thank you and welcome for joining us and thank you for joining us for today. Welcome po sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Kami po ay naka-live ngayon sa Facebook, facebook.com/cfcmph. Naka-live din kami sa YouTube channel namin, youtube.com/@cfcmph. Isang mahalagang announcement. Today, ito na po yung ating huling morning worship service natin. Hindi ko siguro sasabihin huli, no? But nandirito ako sa aming lugar. Sapagkat sa susunod na linggo ay tayo po yung magsasama-sama na sa ating iglesia, sa ating church sa San Jose, Bulacan, Bulacan. We will have our physical worship on next Sunday at 3 p.m., November 5, 3 p.m. sa Daang Estasyon, sa DTMI Complex, Daan Estasyon, San Jose, Bulacan, Bulacan. And we will try still our best dahil wala pa kaming maayos na internet connection doon. Hindi pa kami nakakapag-apply. But we will try to live our first worship service on November 5. Sana ay makasama namin kayo. Ang aming official website ay www.cfcm.church. Muli po, welcome po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagsama ninyo po sa amin ngayong araw na ito. Today, we have our speaker, si Ate Dorothy Pelayo. Siya ang aking inaanak. Kabataan pa lang siya ay anak na ang tawag ko sa kanya. Hanggang siya ngayon ay meron ng anak sa kanyang sinapupunan. Praise God. At every time na magkakaroon ng Pastor's Appreciation Sunday or hindi ako available to whatever reasons, no, lagi ko siyang hinihiling na siya yung magsalita to cover me. And sabi ko sa kanya, siya muna yung aking assistant pastor. So, after niya sigurong manganak, pag po ako ay kailangan umalis, so, may kailangan puntahan, siya ang aking tagapagsalita. No? Pero we are praying na magkaroon pa ng mga speakers, no, sa CFCM. And we will try our best to train, to help, to assist more people na nagnanais magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Because at the end of the day, dapat lahat tayo ay equipped to share the Word of God. Welcome natin si Nanay Marcelina Milan. Welcome din natin si Ate Hani Generoso from Santa Ana. Welcome po sa ating live stream for today. And mamayang 10 a.m. po ay nandoon kami upang muling maglinis para sa paghahanda sa November 5 and ayaw na namin na sa November 5 pa maglilinis, no? But today at 10 a.m. at maglilinis kami doon siguro hanggang 4 p.m. at para maihanda yung buong church sa November 5, 3 p.m. po. So without further ado, hayaan na nating pakinggan natin ang salita ng ating Panginoon na ibabahagi sa atin sa pamamagitan ng aking inaanak na si Ate Dorothy Angeles Pelayo. Sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang buong mundo po ngayong October ay nagdiriwang ng Workers Association Month, ngayong month of October. And ayan, ngayon naman po, ngayong Sunday na ito ay napili natin ipagdiwang. Okay, kumbaga parang i-assign itong particular Sunday na ito para pag-usapan kung paano ba natin or yung mga bagay na ways
na pwede natin gawin para i-appreciate ang ating pastor. Actually, nung sinabi po sa akin ni Pastor Owen na ako po ang magsasalita para sa Workers Appreciation Sunday, although nakapagsalita na po ako sa CFCM before about this, kung naalala niyo po, naalala ko yun kasi yun po yung story ng isang leader na may sakit yung kawal niya. Tapos yung leader na yon pumunta siya kay Jesus para magmakaawa na pagalingin yung kawal niya. And doon po natin nakita, i-review lang po natin ng konti, doon po natin nakita na yung mga leaders natin, lalong-lalo na ang ating mga pastor sa ating church, sila yung lumalapit, di ba? Sila yung parang etong leader na ito na nagmamakaawa sa Diyos para sa buhay natin. So ganoon din ang pastor natin, ayan, he or she prays for us, kahit sino pa man pong pastor or ano pa man pong iglesia yung ina-attendan nyo. So yun po yung they care for us, so yun po yung mga diniscuss natin that Sunday. Ngayon po, sinearch ko naman, sabi ko, bakit ba kailangan i-appreciate yung mga pastors? So yun, although alam naman na po natin to, pero tinignan ko po yung biblical verse. Actually, nakita ko nga po, yung iba po kasi parang inaano nila na, tao lang din naman yung mga pastor. Totoo naman po yun. Tao rin naman po sila. Pero, parang inaano kasi nila na pagka in-honor natin yung mga pastors natin, kapag in-appreciate natin sila, ay parang sinasamba na rin natin sila. Okay po, so yun. So, i-break lang po natin yung ganong paniniwala, ayan, na yung honoring our pastor na i-discuss po natin ngayon at pag-aaralan natin ngayon ay in accordance, okay, doon sa honor na sinasabi sa Biblia. Ayan, sabi po sa 1 Timothy 5 verse 17, the elders who do the church's work well are worth twice as much honor. Sabi na po ito sa Bible. Sabi po yung mga elders who do the church work well are worth twice as much honor. That is true in a special way of elders who preach and teach. Ayan, sa atin po ngayon, diba? Sino po ba ang nag-preach? Sino po ba ang nag-teach? Diba? Although marami po sa mga churches ngayon yung may mga kahit po lay na nagtuturo, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero on this context po, tingnan po natin ito na ang pastor, bilang pastor. And ngayon po, hindi lang naman po mga pastor ang i-appreciate natin. Kung meron po kayong mga deaconesses, ayan, nagtuturo sila sa mga bata, nagtuturo sila kung ano man yung mga skills na meron sila. Other elders, lay missioner, na nagtuturo rin. Okay, so yun. So, pwede rin po natin i-apply sa kanila itong verse na ito. Ang sabi po dito, they are worth twice as much honor. Okay, so ibig sabihin, di po natin sila sasambahin, pero i-honor natin sila yung buhay nila na inaalay nila para sa Lord, para sa paglilingkod sa kanyang iglesia. Ngayon, sinearch ko po, ano naman ibig sabihin ng honor? Ang sabi po sa dictionary, ang honor daw po is giving special recognition. Ayan, kaya po itong Sunday na to ay nakatalaga, ayan, para bigyan sila ng parangal. Ayan, give special recognition. High respect, great esteem. Ayan, yun daw po yung ibig sabihin ng honor. And ngayon po umagang ito ay mai-share po ako sa inyo na anim na paraan kung paano po natin maipapakita ang pag-honor sa ating pastors. Okay? Ito pong pag-honor sa ating mga pastors o doon sa mga tao na ginagamit to preach and to teach. Okay lang po ba? Ayan, magkaroon po tayo ng kasunduan na pag sinabi ko po itong anim na to at pinag-aralan natin, isip po kayo or pumili po kayo ng kahit dalawa lang po. Ayan, naisip ko po nung una isa lang. Sabi ko parang ang dali naman pag isa lang. So, dalawa. Dalawa dito sa anim na ito, kahit hindi nyo po lahat i-apply, baka naman sobrang mahirapan tayo. Pero kahit dalawa lang na i-apply natin. At gagawin natin ngayong linggo, para maiparamdam natin sa mga pastors natin na na-appreciate natin sila. I-type nga po natin G, kung G po kayo sa challenge na ito. So yun, so ang challenge po natin ay pipili po tayo ng dalawa sa mga paraan para i-honor ang ating pastor or ang mga taong nagtuturo, nagpe-preach at nagte-teach sa church, mga nagturo sa'yo
mga nakatulong sa'yo para maipakilala ang Diyos. So, i-honor natin sila. Pipili lang po kayo ng dalawang paraan. Okay? So, yun. Type nyo po sa comment section, G. Ayan. So, para po makita natin kung sino po yung G or go sa challenge na ito. 6 ways to honor them. So, number 1, actually, acronym po ito. Acrostic, ayan, ng pastor. Okay? So, tandaan po natin, PASTOR. So, number 1 is pray. Ayan. So, we can honor them by giving them or praying for them. Giving them a simple prayer. Sabi po sa 2 Corinthians 1:11, eto po, si Paul po yung nagsabi nito. So, isa rin parang pastor din, nag-preach din siya at nag-teach. Ang sabi niya, please help us by praying for us. Nasa kulungan po siya, imagine, nagsusulat siya. Tapos ang sabi niya, please help us by praying for us. By praying for them, natutulungan na rin po natin sila. Then, many people will give thanks for the blessings we receive in answer to all these prayers. So, ito po yung pakiusap ni Paul. Ayan, and naniniwala po ako na ito po ay galing din sa ating Diyos, diba? Natulungan natin ang ating mga pastor by praying for them. Pananalangin para sa kanila. Naalala niyo po kanina, nireview po natin yung naging usapan po natin sa Pastor's Appreciation Sunday ng mga nakaraang taon na may isa pong leader na pumunta siya kay Jesus kasi may sakit ang kanyang kawal. Okay? Tapos, ang sinabi ko po doon, pinag-aralan po natin, or ang realization po natin doon ay, yung leader natin, lumalapit sila, nilalapit nila tayo sa Diyos. Ano man yung prayer request mo, di ba? Naalala ko po, may GC po kasi ang CFCM. Kung gusto nyo pong maging part, pwede po kayong mag-type sa comment section para po may add kayo. So, doon po, nagtatanong si Pastor, di ba, na, ano po ang prayer request ninyo? At nakikita ko po ang mga prayer, nababasa ko po yung mga naging prayer request ng bawat isa. And ako nga po, hindi po ako nakakapag-send doon, pero na-PM ko po si Pastor, nagkakakumustahan po kami. And marami po kami mga live updates, for example, na-share ko na rin po noon. So, nagka-COVID po ako, pero medyo matagal na po iyon. Nung kasagsagan pa po nito. So, mga 2020, 2021, ayan. Tapos, hirap na hirap po ako noon. And then, one time, may sakit po ako noon. So, sinabi ko lang kay Pastor na, pa-pray po. Ganun lang, yung simpleng ano lang, simple lang siya na hindi, parang, hindi ko naman akalain na ipag-pray. Alam niyo, na pinag-pray po pala talaga. Sabi ko lang, kailangan ko po ng prayer, blah, 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 ganyan. Tapos, nagising po ako ng maaga. So, yun. Tapos, wala po akong magawa. So, nag-Facebook lang ako. Tapos, nakita ko po naka-live po pala yung dawn prayer natin dati. Hindi pa po ako aware. Parang hindi ko po nakikita. Ay, parang nakikita ko lang po sa mga post niya. Pero hindi pa po ako nakakasama. Tapos, kinlik ko siya kasi wala naman akong ginagawa. Tapos, nagising ako ng maaga. So, yun. Tapos, nakita ko po doon na pinag-pray po ako. So, yun. So, kaya doon ko po na parang na-appreciate, chinat ko po ni Pastor na salamat po sa pananalangin. Yung power ng prayer. Ayan. And sabi ko nga, kung si Pastor na may sariling buhay, may sariling pamilya, meron din siyang sariling panalangin. Ayan. Pero, pinipili niya rin ipanalangin tayo lahat. Why not po na tayo naman in return, di ba, ay ipanalangin din siya, lalo na ang kanyang pamilya. Literally. Ayan. Hindi lang po ito through words, pero in deeds, ginagawa po ng pastor natin ang pananalangin para sa atin. Why not po this time? Let's offer him a prayer. Ayan, lalo na po sa kanya at sa kanyang pamilya. So, number 1, pray for them or pray for our pastor. So, kung gusto niyo po na ito yung i-apply niyo pagkatapos ng message na ito, pagkatapos ng service na ito, type nyo lang po, di ba? I will pray for our pastor. Ayan. I will pray for pastor ganito. I will pray for pastor ganyan. Ayan. Pwede nyo pong i-type sa comment section. Ayan. Yan na po yung number 1. Okay? Number 2, affirmation. So, P, nasa A na po tayo. Affirmation. Ayan. Affirmation. Ano po yung affirmation? Ayan. So, when we say we affirm, okay, we appreciate, ganun din po yung ibig sabihin niya. We affirm, ang naalala ko po dito ay yung words of affirmation. So, biniverbalize natin
yung pag-appreciate natin sa isang bagay. For example, maganda yung, halimbawa, masarap yung cake, di ba? Wow, ang sarap naman ng cake. Sino yung gumawa nito? Ayan. Tapos kakausapin mo yung gumawa na, ang sarap ng gawa mo, ang galing mo, magpa-order ka na, blah, blah, blah. So that's affirmation. So we affirm, we verbalize our appreciation. So, meron lang po akong kwento na meron pong isang pastor na noong kabataan po namin, sobrang, yung parang ina-admire po talaga namin siya na sobrang malapit siya sa mga kabataan. Tapos, ini-invite po namin siya sa mga kapag may youth camp, CI, mga ganyan, ini-invite po namin siya para magsalita. So, yun. So, hangang-hanga po kami sa kanya. And then, one day, nalaman ko po personally, not to mention this pastor, the pastor's name, kung saang church man po siya. Pero meron po palang experience itong pastor na ito na nag-breakdown siya, okay, dahil sa mismong local church kung saan po siya naka-assign, hindi niya po nararamdaman na appreciated siya. Ayan, imagine po, no, siguro kasi parang kami po parang, we respect, diba, ang taas ng tingin namin dito sa pastor na ito. Pero sa sarili niya palang local church, he didn't feel appreciated. Kahit na po sobrang daming ginagawa niya. At kahit na for us, diba, syempre on our perspective, sobrang galing niya. So yun, nung time na pagod na siya, meron pong nagkwento sa akin na meron pong moments na itong pastor na ito, kasi po sa Manila siya nakadestino, na lumalakad lang siya somewhere in Manila ng 2 hanggang 3 oras. Tapos kinakausap niya lang si Lord. So yun, pero sinasabi niya ng Lord, di ako na-appreciate dito. So nag-breakdown talaga siya. And nung nalaman ko po yun, doon ko po na-realize na tao rin talaga yung mga pastor natin. Diba? Kahit na po makita natin sila na, wow, ang ganda naman. Wow, parang laks-laks naman ni pastor. Diba? Pero at some point, meron din silang pagkakataon na nararamdaman nilang mahina sila. At doon sa mga pagkakataon, nararamdaman nilang mahina sila. Tapos hindi pa nila nararamdaman yung halimbawa, no? Verbally, hindi natin sinasabi na, pastor, na-appreciate kita. Ang galing ng ganda ng sermon mo kanina. Halimbawa, no? May pinagdadaanan siya sa buhay. Ayan, tapos, kailangan niyang humarap pa din sa ating lahat. Di ba? Para magbigay ng mensahe, para i-share si God sa atin. Tapos, nag-struggle talaga siya. Kasi, alam niyo po yun, parang meron ka rin sariling nararamdaman. So yun, tapos, hindi pa natin verbalize, hindi pa natin ina-appreciate verbally, okay, in words. Hindi pa natin pinaparating sa kanya na na-appreciate natin kung ano yung ginagawa niya. Mas lalong nakakapagod, mas lalong nakaka-down. Pero what if the other way around, di ba? Nag-struggle siya, maraming problema si pastor na dinadaanan. Pero, minsan nga po hindi natin alam. Hindi naman po kasi mag-open agad-agad, di ba, si pastor o kaya naman, unless talagang kailangan niya ng panalangin, ganyan, open sa atin. Pero, madalas po kasi tayo nag-open kay pastor ng problema natin, di ba? So, yun. So, halimbawa, hindi natin alam na meron pala siyang pinagdadaanan. Sobrang hirap ng kanyang pinagdadaanan. Tapos, isang Sunday, in-affirm mo siya. Yeah, parang sabi mo na, uy, pastor, thank you po sa lahat ng efforts niyo para sa amin. Pastor, thank you po sa pagbisita niyo sa bahay namin. Pastor, thank you po sa sermon kanina. Ayan. Tell him or her, ano yung natutunan mo dun sa sermon. Ayan, ako po ay teacher po ako before. And bago po ako nag-venture sa work from home na trabaho. Masarap po sa pakiramdam ng isang guro. Okay, na malaman mo na may natutunan yung estudyante mo. Diba? Pag sabi sa estudyante mo, ma'am, sa inyo ko po natutunan yung ganito. Ayan. And ganoon din po sa ating mga pastors. Naniniwala po ako. Pag sinabi niyo po na kahit yung isang linya lang sa sinabi niya, diba? Na minsan nga hindi alam ni pastor na nasabi niya pala yun, pero sa kanya mo natutunan. Malaking bagay po yun sa kanila. Minsan po kasi, na-appreciate naman natin sila pastor. Okay. Pero we do not affirm. We do not verbalize. Hindi natin sinasabi. Parang, okay na yun. Alam na ni pastor yun. Di ba? Na-appreciate naman namin siya. Pero if we verbalize, again, it can bring them comfort.
Again, tao lang din po ang mga pastor. Kung si pastor nga po, ina-affirm tayo, di ba, na parang, oy anak, ang galing mo sa ganito. Oy anak, ang galing ng ganito. Ang galing ng praise and worship kanina. Kung si pastor po, nagagawa tayong i-affirm. Why not? In return ngayon, na Pastor's Appreciation Sunday, i-affirm naman din po natin pabalik ang ating manggagawa. So yun po yung pangalawa, A, affirm. Una, pray for them. Pangalawa, affirm them. I-verbalize mo yung pag-appreciate mo kay Pastor. Ay, pwede na po yung dalawa ang ating application, di ba? Mamaya i-chat mo si Pastor. I-affirm mo siya. Or the next Sunday, di ba? Pastor, ang ganda ng sermon mo, ganito yung natutunan ko. Magbigay ka ng panalangin kahit sa chat lang or tawagan mo si Pastor. Ayan, so yun. So, yun po yung dalawang way to honor our pastor. Letter S, ayan. Number 3 is service. Ayan, service or serving the Lord through the church. Isa ito sa love language ng ating mga pastor. Isa sa gift na meron sila ang paglilingkod. Pero sa totoo lang po, sa dami ng ministry sa ating church, hindi po ito lahat kakayanin ni pastor. Di po pwedeng si pastor lang yung magsisermon, siya na yung nag-aayos ng projector or kaya ng TV, siya nag-aayos ng sound system, siya na pau leader, siya nag-gitara, siya pa nagda-drums, di ba? So, ano lang ginawa natin, di ba? So, yun, pero sobrang dami po ng ministry sa church. Pag si pastor po lahat ang humawak nun, hindi po niya kakayanin. Okay po, kaya kailangan po tayo. Okay, and kailangan po ng mga tao na gaganap dito. Alam naman po ang setup na pastor ng online. Ayan. One-man band siya. So, pero alam ko po nakakatulong niya po ang kanyang pamilya. Ayan na mag-asikaso sa back end. Diba? Kapag siya ay nagsisermon na. Pero lalo na pag online, no, ang struggle po doon kapag paano pag hindi pala naririnig yung boses niya. Diba? Wala po pala yung mic. Nawala po pala yung internet, di ba? Naputol po pala yung live stream, mga ganyan. So, paano kung walang kasama si pastor, di ba? Siya lang mag-isa, so hindi niya po yun kakayanin. Ngayon po, next week, as far as I know, magsisimula po tayo ng ating face-to-face service sa CFCM. Hindi po uubra na si pastor ito ang lahat ng gagawa para dito. Why not po, di ba, isang Sunday o next week or sa the following week, mag-commit ka naman, di ba, na Lord, pwede din, di ba? Commit mo sa Lord, tapos sabihin mo kay pastor na kahit po ako yung opening prayer, di ba? Ako po mag-pow leader, ako po mag-back up, ako po mag-gitara, ako po ang mag-piano, ako po ang mag-drums. Okay, ako po ang magsayaw, kung meron naman tayong dancers. Ako na po ang magluluto ng merienda. Imagine mo si pastor na ang nagsisermon, di ba? Tapos siya pa nagtagaluto, di ba? Siya pa taga-order kung ano ang may meriendahin or kakainin ng mga tao sa church. So, sobrang matrabaho po ito. At kailangan po ang bawat isa para sa paglilingkod. Isa po sa kagalakan ng mga pastor ang makita ang mga anak ng Diyos na from taga-Simba, Zimbabwe, di ba? Zimbabwe, ay mag-commit sa isang ministry na itatalaga niya yung buhay niya. Siyempre, para sa Lord. Ayan. Itatalaga ang buhay sa church, ayan, para sa ika-glorify ng pangalan ng Lord. So, yun. So, again, letter P, pray. Letter A, affirm. I-verbalize mo kung ano ang pag-appreciate mo kay pastor, kung paano mo siya na-appreciate. Letter S, serve. Serve God through the church. Number 4 or letter T, time. Ayan, pagbibigay ng oras. Kadugtong po ito ng service kasi naniniwala po ako na hindi tayo makakapaglingkod kung hindi tayo nagbibigay ng oras. Diba? So parang magko-commit ka lang pero hindi ka nagbigay ng oras, diba? So wala rin po ito. Magkapatid po sila. Again po, yung oras na kailangan para ministry natin dahil sa sobrang dami ng ministry, kailangan ng maraming oras para magawa ito. Yung oras po na kailangan to build the kingdom of God here on earth as it is in heaven, may pakilala ang Diyos sa iba. Hindi po yun kakayanin ng 24 hours ni pastor. Imagine niyo po may trabaho pa si pastor. Hindi na nga po minsan natutulog yan lalo na po ngayong linggo na ito dahil inaayos po yung ating physical church.
halos hindi na po nakakapagpahinga. Imagine niyo po yun, lalo na kung kapag nagkaroon na ng face-to-face services, kasi lalo na po kailangan ng physical presence, kailangan ng oras. So yung lahat ng ministry na meron tayo, kulang ng 24 hours ng pastor. And again, isa rin po ito sa love language nating mga tao, ang pagbibigay ng quality time. Kung nais po natin ipakita na mahal natin ang Lord, bakit natin mahal na mahal kita, Panginoon, di ba? Why not ipakita po natin yung pagmamahal na ito sa pagbibigay ng oras para sa Kanya. Isa po ito sa ikasasaya ng puso ng ating mga pastor. Imagine po, no, kung sa isang church, kung halimbawa na lang po, 50 tayo na members ng church na ito. Tapos lahat tayo, kahit tig-iisang oras na lang. Tig-iisang oras na lang para ibigay natin sa paglilingkod. Ano man pong paglilingkod yan. Halimbawa, ikaw ang taga-pray. Halimbawa, magluluto ka. Ayan, pastor, ibigay ko ng isang oras pa para sa pagluluto. Magpa-practice. Ayan, pastor, bibigay ko yung isang oras ko everyday para i-practice kung ano man yung gagawin natin sa PAO. Ayan. Magpe-prepare ng message. Di ba, pastor, pahinga ka muna. Sige, ako muna. Ayan, katulad po nung ginawa ko po ngayon. Naisip ko nga po, ito rin yung isa sa may gift ko kay pastor. No? So, parang isang way para mabigyan ko ng honor, ma-appreciate ko si pastor is, sige, pahinga ka muna, pastor. Ako na po muna ngayong linggo na ito. Magluto, bumisita sa miyembro, di ba? Isang oras lang nasamahan mo si pastor. Malaki at marami po ang maaabot ng ating church. So yun po yung pang-apat, time. Okay po, letter P is pray, A is affirm, S serve, T is time. And letter O, dalawa na lang po ito, ay I, obedience. Okay? Obedience, not just to our pastor, okay, but obedience to the Lord. Obedience to God and to His Word. Wala na pong mas gagalak pa sa puso ng ating pastor kapag nakita niya po na yung buhay natin ay lumalakad according to God's Word. According to God and His will sa buhay natin. Kami po ay magiging magulang na. At naisip ko po, lahat ng magulang, ngayon ko po naiintindihan na lahat ng magulang, gusto nila na magtagumpay yung anak nila. Ngayon pa lang po, hindi pa po lumalabas ang aming anak. Pero naiisip ko na po na sa future ganito siya, sana maging matagumpay siya, sana mag-serve din siya sa church, sana ganito, sana ganito. Gusto po natin lahat magandang buhay para sa ating mga anak. Yung mga pastor po natin, parang magulang din natin. Imagine niyo po, no, spiritual father, spiritual mothers natin sa church. At gusto rin po nila na magtagumpay tayo sa ating buhay. Gusto rin po nila na yung buhay natin ay lumalakad according to the will of God. Yung makita niya na sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, masarap po sa pakiramdam ng isang pastor yun. Yung makita niya na ina-apply mo yung mga bagay na tinuturo niya. For example po, no, ngayong linggo, ang tinuro ni pastor ay tungkol sa pagpapatawad. Tapos, shinare mo kay pastor na, pastor, kinausap ko na yung ganitong kamag-anak ko na matagal ko nang hindi ka-good, matagal ko nang katampuhan, tapos nagkapatawaran na po kami. Masarap po yun sa pakiramdam ng ating mga pastor. Kahit yung simple lang na, pastor, nagsorry ako sa anak ko kasi nasaktan ko siya, ganyan. Dahil, alam niyo po, na-realize ko yun kasi tinuro niyo po yung pagpapatawad nung nakaraang linggo. Diba? Masarap po yun sa pakiramdam ng pastor. At again po, kung tanggap naman po tayo ni pastor. Okay? Kahit ano pa man po yung buhay natin. Kahit gaano pa man tayo nasa kasamaan, halimbawa, nasa kadiliman man tayo, tanggap po tayo ni pastor at ipapanalangin niya pa rin po tayo. Pero, iba po yung pakiramdam ni pastor kapag nakita niya na itong anak ko na to, dati siyang nandito sa, halimbawa, sa kasamaan, sa kadiliman, pero ngayon lumalakad na siya sa kalooban ng Diyos. Ayan. So, in that way, we can appreciate, we can honor our pastors. So, that's letter O po, obedience to God and His Word. So, number 1, or letter P, pray, A, affirm, S, serve, T, time, O, obedience, and last na po is letter R, respect.
Sabi po sa 1 Peter 2:17, show proper respect to everyone. Love the family of believers. Fear God, honor your leaders. Sabi po sa dictionary, ang respect ay giving value. Yung ibang translation po ng verse na ito at sabi, treat everyone with dignity. Ayan, bigyan mo ng dignidad ang bawat tao na makakasalubong mo, makikilala mo. And it's the same with our pastor. Being a pastor, I know na ririnig ko na po ito dati pa. It is a higher calling. Diba? Ano ba yun? Wala namang hierarchy sa pagtawag ng Panginoon. Pero imagine niyo po, no, yung pagiging pastor, ibang-iba siya sa halimbawa ang worship leader, ayan. Or kung hindi man po natin kino-compare, no, yung iba't ibang ministry. Pero yung pagiging pastor po, kasi when you committed your life to it, imagine niyo po, hindi naman maiiba yung hindi ka naman magiging Diyos, tao ka pa rin. Di ba po? Meron ka pa rin sariling buhay na ididili mo. Pare-parehas po tayo ng buhay pa din. May 24 hours po tayong lahat kahit yung mga pastor natin. Kumakain po, kailangan po natin kumain everyday kahit po yung mga pastor natin. So, tao pa din naman po sila. Pero, may kailangan silang buhay na idil, may kailangan silang pamilya na idil, pero they also have the other people's lives, yung mga pinagkatiwala sa kanila ng Diyos, na kailangan din nilang idil. Imagine the hardship, imagine the burden that they have dahil doon sa calling na meron sila. They are not perfect, diba? Pero karamihan po ng mga tao, they expect them to be. Diba? Parang ang taas ng tingin natin sa kanila na parang feeling natin hindi na sila nagkakamali. Bawal magkamali, ang taas ng pagtingin. Pero sana po yung respect na ibigay natin sa pastor natin is yung respect na tanggap natin kung sino sila despite their imperfections. Pero syempre, kung halimbawa na po pagawain po tayo ng against sa Bible, yun naman na po yung hindi. Pero imagine halimbawa, may mga pastor po na mahina, for example, sa English. May mga pastor po na minsan nahihirapan silang makipag-communicate. Pero tinatry nila. Ayan. With giving them respect, treating them with dignity. Ayan. Ma-appreciate natin yung mga, kahit hindi sila perfecto, pero yung strength nila ay binibigay nila para sa church. Alam niyo po ba, there was this one pastor, nagsisimula pa lang po siya. So, ako po bilang isa sa mga miyembro, na-realize ko po na, naiintindihan ko kung bakit ganito si pastor. May times po na nahihiya pa siya. Ayan, so, lalo na po kapag ang mga pastor ay introvert talaga, nung hindi pa sila tinatawag ng Diyos, tapos bigla ka naging pastor, kailangan mong maging close sa lahat. Alam niyo po yun, di ba? Parang sobrang laking adjustment po para sa kanya. Sa kikita ko po na medyo nahihirapan siya. Kahit po minsan sa pag-deliver ng message, ganyan. Pero ang natutuwa po ako sa pastor namin na ito ay tinatanong niya po kami. So every Sunday tinatanong niya kami, uy, anong natutunan na dun sa mensahe ko ngayong araw? At alam ko po na isa sa, kumbaga makakapagpasaya, ma-feel niya na na-affirm siya kapag kasi sinasabi namin kung ano yung natututunan namin. So, kailangan mo talaga makinig. So, yun naman yung challenge para sa amin. Pero imagine niyo po, pwede naman pala, di ba, na kahit hindi perfecto yung ating pastor, halimbawa mahiyain pa siya, natututo pa siya, okay? Tinatansya niya pa ang mga bagay-bagay. Lalo na po sa Methodist kasi palipad-lipad po ang mga pastor. So, talagang malaking adjustment po sa kanila pagbago po yung iglesia. Pero, let's just treat them with respect. Treat them with dignity. Alam niyo po ba, na-realize ko po, nung nakita po namin yung strength ng aming pastor na ito, na magaling po siya sa pagmimisyon. Imagine niyo po, sobrang mahiyay, pero magaling sa pagmimisyon. And sobrang dami niyo po naaakay sa church. Imagine that. So, dun ko po na-realize na, ano pala, we can treat him or her with respect. Okay, despite of his or her imperfection, na-appreciate namin yung strength na meron siya at kayang ibigay. At mai-honor namin siya. At kapag in-honor namin siya, sinabi po ito sa Bible, di ba? Itong honor din natin ang Lord. So, paano po natin sila ma-honor? Again, pray,
Pray, A, affirm, S, serve, T, time, O, obedience to God, and R is respect. Ayan. Pwede niyo po bang i-type sa ating comment section. So again, ulitin ko lang po na bago po ako magsimula ngayong umagang ito, sinabi ko po na pagkatapos po nitong message na ito ay ang challenge po natin ay pili po tayo ng dalawa doon sa mga sinabi ko pong ways to honor our pastor. It could be pagpe-pray mo si pastor, i-affirm mo siya, mag-serve ka sa church, magbibigay ka ng oras mo, susunod ka sa Diyos, obedience, and R, you will treat our pastor with respect. Pipili po kayo ng dalawa doon kung ano po ang i-apply nyo para maiparamdam po natin kay pastor na in-honor po natin siya. Ayan. And again, type po natin sa comment section kung ano po yung mga pwede natin gawin. Ayan, para ma-honor natin si pastor ngayong week. And I hope, ayan, ma-share po natin sa ating mga GC yung testimony or short story natin kung paano po natin in-honor si pastor ngayon. So yun lang po, sa mahal ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po and happy Pastor's Appreciation Sunday. Ayan, and ayun po, may inihanda po tayong maikling video compilation para po sa ating pastor. So, pakinggan po natin at panoorin ang mga pagbati mula sa iba't ibang member natin sa iba't ibang sulok ng ating mundo. Maraming salamat po and see you soon po mga ka-CFCM. Happy Pastor's Appreciation Sunday po, Pastor Owen. We love you. Happy Pastor's Appreciation Sunday po, Pastor Owen. Happy Pastor's Appreciation Sunday, Tatay. We love you po. Happy Pastor's Appreciation Sunday po, Pastor Owen. We love you. Hello, Pastor Owen. Thank you for love and care. We love you. Happy Pastor's Appreciation Sunday po. We love you, Pastor Owen. Happy Pastor's Appreciation Sunday po, Pastor Owen. We love you. Happy Appreciation Sunday, Pastor Owen. Love you and we miss you. Happy Pastor's Appreciation Sunday po, Pastor Owen. Happy Pastor's Appreciation Sunday, Tatay. We love you po. Happy Pastor's Appreciation Sunday po, Pastor Owen. We love you. Hello, Pastor Owen. Thank you for love and care. We love you. Happy Pastor's Appreciation Sunday po. We love you, Pastor Owen. Hello, Pastor Owen. Greetings from your family here in Thailand. Yes. Greetings. Iba talaga kung si Lord ang tumawag at isa kami sa nakikisaya sa buhay na iyong pinili na maglingkod kay Lord at ang iyong buong pamilya. Praise God at ikaw ay sumunod at nakinig kay Lord. And we are so proud of you. And we are so proud of what you are now as a pastor. Naalala pa namin more than 20 years ago, God allowed to cross our path in Thailand. Totoy na totoy ka noon. At first time mong mapalayo sa family mo at sabi mo na homesick ka. At isa kami sa pinili mo na maging pamilya mo dito sa Thailand. At every weekend, excited ka na pumunta sa bahay, doon ka na natutulog. At we go to church together every Sunday. At ikaw ang naging kuya at taga-bantay ng anak namin si Shani May. During that time, she was only, I think, 2 years old. At naging close siya sa iyo. Hanggang sa umuwi ka, we lost contact. So, isang araw, hinanap mo kami at sinabi mo na nag-asawa ka na at may mga anak na we thank God na masaya kami sa naging buhay mo. At after that, sinabi mo sa amin na nag-aaral ka sa seminary.
And not long, ikaw ay naging pastor sa isang simbahan at hanggang ngayon. And we are so happy about you are now at ang iyong mga pamilya. Salamat kay Lord dahil ikaw ay nagpapagamit sa Kanya. And we pray that the Lord will continue to use you to be a blessing to many. Na ginagamit mo ang iyong karunungan, ang iyong gift para kay Lord. I know that you will have a reward in heaven waiting for you. And today we just want to honor you. We just want to greet you. Happy Pastor Day sa iyo. At we are rejoicing with your life. Thank you. God bless. Hugs to your beautiful wife and your 3 boys. And God bless you all. Amen. Praise God. God is good. Amen. Ayan, maraming salamat una sa mensahe ng buhay na ating narinig. At ito hindi lamang mensahe para sa akin. Katulad nga ng sinabi ni Ate Dottie, ito'y para sa lahat ng mga pastor, manggagawa ng ating iglesia, no? Na to pray for them, to affirm them, to give service, time, and obedience as well as respect. No, may mga iba't ibang mga talents, kakayanan ang ating mga pastor. Hindi lahat ng pastor ay sabihin natin na magaling sa isang bagay. So, wag nating hanapin yung mga bagay na hindi natin nakikita, at bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga bagay na nagagawa ng ating mga manggagawa. So, sa lahat ng mga pastor sa buong mundo, sa lahat ng mga manggagawa, deaconesses, lay ministers, at iba pa, Happy Pastor's Appreciation Sunday po sa inyong lahat. And thank you again sa ating tagapagsalita ngayong araw na ito, sa aking inaanak, sa aking anak, si Ate Dorothy Angeles Pelayo. Thank you for your effort also to compile greetings, no, mula sa mga kabataan na ating nakasama noon na hanggang sa ngayon. No. Maraming salamat sa greetings. But yung huling nagsalita, sila Ate Miriam and Kuya Bayani, malaki ang naging bahagi nila sa buhay ko kung ano ako ngayon. Sapagkat nung panahon na hindi ko pa rin alam na dahilan na pinadala ko ng Panginoon sa Chiang Mai, hindi ako believer at that time. And alam niyo po yung wonder na pinadala ako doon ng Lord, hindi ko alam kung paano, no? At nung pumunta ako ng Chiang Mai, gusto ko nang umuwi, ipinakilala sa akin ng Lord ang maraming missionaries sa Chiang Mai. So I am forever grateful sa pamilya Romaraog, no? Sila ang aking pamilya diyan sa Konken, and hoping to see them again soon. And of course dun sa mga kay Kuya kila Ate Julie, kila Kuya Jeff, maraming salamat for the greetings. Kila Luke and Kayla, kila Ate Eileen, kila Deaconess Sofia, kila Ate Irish, kila Christy, sino pa yun nandun? Sa lahat ng mga nag-greet, no, maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, I would like to also to appreciate yung mga pastors na nag-mentor sa akin dito sa Pilipinas. Bata pa lamang ako kay Reverend Pastor Jovito Mendoza ng Santa Ana, Bulacan, ng Santa Ana before. Wala na siya sa ating mundo. Tinawag na siya ng Panginoon sa kanyang kaharian. Ganun din of course kay D.S. Jeremiah Gabriel, kay kila Pastor Ramos, kila tatay, sa aking mga tatay-tatayan. maraming salamat po sa inyong lahat. I cannot recall everyone, but maraming salamat po for your greetings and inspirations po for today. So, we will end up this worship service, of course, in prayer. And if you have any prayer requests, please type this in our comment section. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga greetings for today, and I will pray for you all. Happy Pastor Appreciation Sunday kila Pastor Lori Daso, kila Tatay Valino, at sa iba pang mga pastor manggagawa sa buong mundo. Okay, kila Pastor hindi ko na makalimutan, kila Tatay Sunny
Largado, kila Pastor Tong Largado, kila Pastor Choi, kay Pastor Blair, sa lahat ng aking mga kasama sa Pinoy para sa Asia, sa Ethnos Asia Philippines, sa Ethnos Asia Thailand, at sa iba pang Ethnos Asia sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko po kayo na tayo pong lahat ay manalangin. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, aming dakilang Diyos, walang hanggang pasasalamat, Panginoon, ang aming nais sabihin sa iyo sa araw na ito. Sa iyong patuloy na kabutihan, pag-iingat at pag-aalaga, salamat po, Panginoon. Sapagkat wala kami ng araw na ito kundi dahil sa iyo. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy ka naming mapupurihan, mapasalamatan, ma-appreciate namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa amin lahat. Ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami nandito. Ikaw ang tumawag sa amin. Patuloy mo kaming tignan, Panginoon, at patuloy mo kaming gabayan, O Diyos, sa araw-araw ng aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy ko pong ipinagpapasalamat sa iyo, O Diyos, ang buhay ng aming pamilya. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat sa aming mga anak. Kila Jan Aisen, Isi Mayakit, Michael Owen, Panginoon, maraming salamat sa regalo ng buhay na iyong ipinagkatiwala sa amin, Panginoon, upang sila ay alagaan. Ang aming panalangin, Panginoon, ay patuloy mo silang ingatan, patuloy na bigyan ng mabuting kalusugan at iguhit, Panginoon, ang kanilang mabuting kinabukasan. Patuloy ko rin po ipinagpapasalamat, Panginoon, ang mabuting kalusugan ng aking asawa. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang patuloy na pag-iingat at pag-aalaga sa amin na kanyang pamilya. At sa inyong lingkod, Panginoon, patuloy na kalakasan, kabutihan ng kalusugan, Panginoon, at patuloy na pagkakataon na ikaw ay mapaglingkuran, Panginoon. Gamitin mo, O Diyos, ang iyong lingkod upang patuloy kang maipakilala sa iyong mga anak, Panginoon, sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat din po, aming Panginoon, sa iyong patuloy na pagtingin at pag-iingat sa kalakasan at kagalingan at sa pagpapadawig ng buhay ng aming mga magulang. Kila tatay, kila nanay, kila mamsi, kila papsi, kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Magpalakas sa kanila, Panginoon, at magpagaling sa kanila. Hinihiling ko rin po, O Diyos, ang iyong patuloy na pag-iingat at paggabay, Panginoon, sa aming mga kapatid. Kila Lea, Inda, Eloida, Jores at Dayan, sa kanilang mga anak at buong pamilya. Patuloy mong tignan ang kanilang mga pangangailangan, patuloy na ingatan sila sa araw-araw, at patuloy na gabayan sila, Panginoon, saan man sila pumunta o magtungo, Panginoon. Kasama na ang lahat ng aming mga kamag-anak dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Inilapit, Panginoon, at pinapanalangin ko rin po, O Diyos, ang lahat ng aming mga kasamahan sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming tagapagsalita sa araw na ito, kay Ate Dorothy Pelayo. Dalayan ko, Panginoon, kayo pong patuloy na mag-ingat sa kanya, sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan, sa kanyang asawang si Kuya Jeff at kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy mo silang ingatan, pagpalain at patuloy nilang maranasan, Panginoon, ang iyong pagyakap sa bawat araw ng kanilang mga buhay. Nihiling ko, O Diyos, ang ligtas na panganganak para kay Ate Dodi, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magpalakas sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan, Panginoon. And we declare yung safe delivery, Panginoon, ng kanyang baby sa mundong ito, Panginoon. Sa tamang panahon, ikaw ang nagsabi, Panginoon, para sa kanya. Maraming salamat din, O Diyos, sa buhay ng
nila Ate Eileen de la Cruz, sa kanyang anak na si Sanji, sa kanyang mga magulang. Salamat Panginoon sa iyong patuloy na pag-iingat sa kanila, sa iyong patuloy na paggabay sa kanila Panginoon. Maraming salamat din, O Diyos, sa buhay ni Kuya Steve Biosca, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang kalusugan at sa iyong patuloy na pag-iingat sa kanila Panginoon. Kila Ate Sai Agdepa Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanya sa anumang kanyang pinagdadaanan. O Diyos, patuloy mong ipaalala sa kanya na ikaw ay laging nandyan para sa kanya. Patuloy ko rin po ipinapanalangin Panginoon ang kagalingan at kalakasan ni Baby Isabel Panginoon, ganoon din kay Baby Oli at sa kanyang asawa. Patuloy niyo na pong ingatan Panginoon at gabayan sila Ate Doris Stanislao, ang kanyang asawa, mga anak, mga apo na sila Kila at Luke, Oli and Isabel. Ganoon din Panginoon kay Kuya Ariel Harapa at kay Nanay Yoli Harapa. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila Panginoon. Kayo po ang patuloy na gumabay sa kanila Panginoon. Kayo ang patuloy na tumingin sa kanilang mga pangangailangan at higit sa lahat, bigyan sila ng kalakasan at kagalingan na nagmumula sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinapanalangin ko rin po si Nanay Lydia Godoy. Sa kanyang pagkakasakit, Panginoon, hipuin niyo ang kanyang katawan. Padaluyin mo, O Diyos, ang inyong kapangyarihan na magpagaling at magpalakas sa kanya, Panginoon. Kalakip ng aming panalangin, natignan din ang kanyang mga pangangailangan, ganoon din ang kanyang mga mahal sa buhay, aming Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat din, O Diyos, sa iyong patuloy na pag-ingat kay Kuya Gino Humberbeno, sa kanyang buong pamilya, sa kanyang pagtatrabaho. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanya, aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagsama at pag-iingat sa kanya saan man siya magpunta, aming Diyos. Maraming salamat din, Panginoon, sa buhay at paglilingkod ni Pastor Ernesto Mercado at sa kanyang pamilya. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na gumabay at samahan sila, Panginoon, sa anumang pagsubok o kanilang mga problema na kanilang kakaharapin. Gawin mo silang buong pamilya, Panginoon, at patuloy na ingatan sa araw-araw, O Diyos. Kagalingan naman at kalakasan ang aking panalangin para kay Ate Iza Valderrama, Panginoon. Palakasin mo ang kanyang katawan, ang kanyang kalusugan, ganoon din ang kanyang pamilya, ang kanyang kapatid, ang kanyang ama na nasa ibang bansa. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, Panginoon. Kay Pastor Noemi Ignacio, maraming salamat sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod, sa kanyang buong pamilya, sa mga pagpapala na kanyang tinatanggap. Maraming salamat po sa kabutihan ng kalusugan at sa patuloy mong pag-iingat sa kanya. Maraming salamat po, aming Panginoon. Nilalapit ko rin po at pinadalangin sa iyo, Panginoon, si Ate Shai Pascual. Kaya nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat sa kanya, magpala sa kanya, magpalakas sa kanya, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan at pagpalain namin, Diyos. Patuloy mong pakinggan din, O Diyos, ang kanyang mga panalangin at patuloy na ingatan sa araw-araw. Pinapanalangin ko rin po, O Diyos, sa araw na ito, sila Nanay Marcelina Melan at ang kanyang buong pamilya, ang kanilang kalusugan, kalakasan at kagalingan, Panginoon. Ang mga pagpapala na kailang kakailanganin sa araw-araw, kayo nga po, O Diyos, ang siyang dakilang mag-provide nito sa kanila, aming Panginoon. Kay Ate Hani Generoso, patuloy niyo po siyang ingatan, patuloy niyo pong gabayan ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga pangarap at lahat ng kanyang mga ginagawa. Ganoon din ang kanyang paglilingkod, aming Panginoon. Pinapanalangin ko rin po, O Diyos, si Kuya Ted Degala. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay sa kanya, sa iyong patuloy na pag-iingat sa kanya, sa iyong patuloy na paggabay din, Panginoon, sa kanyang mga mahal sa buhay. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng patuloy na kalakasan at patuloy na mabuting kalusugan. Kay Ate Shane May Biosca, sa kapatid ni Kuya Steve, dalahin ko, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanya, saan man siya pumunta, Panginoon. Kayo po ang patuloy na gumabay sa kanya, kayo po, Panginoon, ang patuloy na yumakap sa kanya, Panginoon, at maraming salamat sa kanyang buhay, Panginoon, at sa iyong patuloy na pag-ibig at pagtingin sa kanyang aming Diyos. Kay Ate Myra Luz, maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat sa kanya. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagtingin sa kanya, sa kanyang kalusugan, sa kanyang mga pangangailangan. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-provide nito sa kanya, aming Panginoon. Kay Ate Nirma Huijans, Panginoon, patuloy niyo nga po siya, Panginoon, ingatan ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga panalangin, ang kanyang mga kahilingan, ang kanilang mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat para sa amin, Panginoon. Patuloy mong tignan, O Diyos, ang anak mong ito, O Diyos. Ganun din
Pinapanalangin ko rin po si Kuya Severino Manlapig at ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga panalangin, ang kanyang mga pangangailangan, ang kanyang kalusugan, Panginoon. Patuloy niyo po siyang pag-ingatan at gabayan, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kay Ate Alma Gutierrez, sa kanyang asawan si Kuya Anthony at ang kanyang mga anak. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Kaya nga po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa kanila. Ilayo niyo po, Panginoon, sila sa anumang pagkakasakit at patuloy na tignan, O Diyos, ang kanilang mga pangangailangan, aming Panginoon. Kay Ate Ina Santos, maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay, sa kanyang mga mahal sa buhay. Dalahin ko, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanya, sa kanyang pamilya, at sa kanyang mga panalangin, Panginoon, sa iyong oras. Ikaw ang tumugon ito para sa kanya. Kay Ate Valerie Manikis, maraming salamat, Panginoon, sa kanyang pagsama sa amin sa araw na ito. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpahala sa kanya. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa kanya. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay at patuloy niyo po siyang gabayan sa araw-araw. Kay Jumil Javier, Panginoon, gabayan niyo po siya, Panginoon. Patuloy niyo po siyang ingatan, patuloy niyo po siyang pagpalain at patuloy niyo po linggin ang kanyang mga panalangin, Panginoon, sa araw-araw ng kanyang buhay. Kay Ate Nympha Quijans, ingatan niyo po siya. Patuloy na pakinggan ang kanyang mga panalangin. Tignan ang kanyang mga pangangailangan, higit sa lahat. Bigyan siya, O Diyos, ng mabuting kalusugan at patuloy na ingatan, Panginoon, sa araw-araw, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kay Ate Iris Tricia Corrales, maraming salamat sa kanyang patuloy na paglilingkod. Maraming salamat sa iyong patuloy na pag-iingat sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Dalahin ko, Panginoon, patuloy niyo po siyang pagpalain at ingatan sa kanyang pag-aaral at patuloy mo iguhit ang kanyang mabuting kinabukasan, Panginoon. Kay Ate Julie Obrero Sumalabe, Kuya Jeff, sa kanyang buong pamilya. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpahala sa kanila, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kagalingan na iyong pinagkaloob kay Kuya Jeffrey. Dalahin ko, Panginoon, patuloy mo pa siyang palakasin, patuloy niyo pa siyang ingatan, ganoon din ang kanyang mga mahal sa buhay. Maraming salamat din, O Diyos, sa buhay at kalakasan na patuloy mo yung pinagkakaloob sa pamilya Romarao, kila Ate Miriam, kila Kuya Bayani, sa kanilang mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-ingat sa kanila. Kay Ate Shani May, kay Philip Owen, Panginoon, ingatan niyo po sila at patuloy na gamitin sa lugar na pinagdalhan mo sa kanila, Panginoon. Maraming salamat sa kanyang buhay na patuloy mong ginagamit upang maipakilala ka sa Konkan, Thailand, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ng kalakasan at kagalingan, Panginoon. Kalakasan at kagalingan, Panginoon, para kay Ate Nympha Quijans, kay Sis Darlene Magaad Peralta, Shay Pascual, kagalingan, Panginoon, at patuloy na pagpapala na kanilang kakailanganin, Panginoon, sa araw-araw, Diyos. Kalakasan din, Panginoon, ang aming panalangin para sa pamilya de Guzman at Milan, Panginoon. Kagalingan din kina Nanay Tomasa, Milan, Nerissa, Ate Juanitz, Ani, Marina, Andres, Lord. Dalahin ko, O Diyos, kayo po ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa kanila. Ganun din sa mga apo ni Nanay Marcelina Milan, Panginoon. Pinapanalangin po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na paggabay at pag-iingat at pagpapala kay Ate Claudie Fontanilla at sa buong pamilya, Panginoon. Dinadalahin ko rin po, O Diyos, kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa lahat pa ng aming mga kasamahan sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at gumabay, O Diyos, sa lahat ng aming mga kasama na tumutulong sa amin, Panginoon, sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Kay Cindy Chen, dalahin ko, Panginoon, ng kalakasan at kalusugan sa kanya. Kay Judy Lim, Hazel Menon, Beth Selim, Anita Lo, Edelim, Mayho, Liana Sea, Cathy, at sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na magpagaling sa kanila. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng kanilang mga pangailangan. Kila Ate Christy Ateliano, ingatan niyo po siya, Panginoon, at patuloy na gabayan din, Panginoon, sa araw na ito. Ganun din ang kanyang mga mahal sa buhay, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, dahil lagi kang nandyan para sa amin, Panginoon, at hindi ka nagkukulang kailan pa man. Kung meron man kami na nakaligtaang ipanalangin sa iyo, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa amin. Ingatan niyo rin po at patuloy na gabayan ng pamilya nila Ate Luisa Mendoza, kanyang asawa, kanyang mga anak at apo. Kayo po, Panginoon, na patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, aming Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, aming Panginoon, sa araw na ito. Lord,
higit sa lahat ng appreciations na maaari namin tanggapin. Isang karangalan, Panginoon, na Ikaw ay aming mapaglingkuran sa aming buhay. Ito po ang aming paglapit. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw nito. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw. Salamat, O Diyos. Sa lahat ng aming mga nakasama, maraming salamat po. Sa ating naging tagapagsalita, kay Ate Dorothy Pelayo, maraming salamat, anak. God bless you more. And ingatan mo yung apo ko. Ganun din, maraming salamat sa ating mga nakasama ngayong umagang ito, kila Ate Eileen de la Cruz, na Lidio Godoy, kay Kuya Steve Piosca. Pwede na kayong bumiyahe. Ingatan kayo ng Panginoon. Maraming salamat po kila Kuya Gino Hombrueno. Salamat po muli kila Ate Doris Stanislao. Maraming salamat kay Pastor Ernesto Mercado. Maraming salamat po kay Ate Iza Valderrama. Maraming salamat po. Kay Pastor Noemi Ignacio. Maraming salamat po. Kay Ate Shai Pascual, welcome po. At maraming salamat po sa pagsama sa amin sa araw na ito. Kay Nanay Marcelina Milan. Kay Ate Hani Generoso. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Kay Kuya Ted Degala, maraming salamat po muli, bro. Ingat ka and see you soon. Kay Ate May Piosca, maraming salamat po and welcome sa CFCM. Kay Ate Myra Luz, welcome po sa CFCM at maraming salamat po sa pagsama sa amin sa araw na ito. Kay Ate Nirma Wijans, maraming salamat po for joining us. Kay Kuya Severino Manlapig, maraming salamat po for joining us. Kay Ate Alma Gutierrez, maraming salamat po for joining us and hope to see you soon. Ate Alma, ganun din kay Ate Valerie Manikis, welcome po and thank you for joining us dito sa CFCM. Maraming salamat po. Kay Jaume Javier, maraming salamat po for joining us and welcome to CFCM. Kay Ate Nympha Quijans, maraming salamat po for joining us. Kay Kuya Steve Fiosca muli, maraming salamat, bro. Pwede na kami bumiyahe, mag-iingat kayo. Ganun din kay Ate Irish Tricia Corrales, maraming salamat for joining us and sa lahat pa ng aming mga nakasama, maraming salamat. Kay Ate Mary Jane Manalo Garcia, welcome po at maraming salamat for joining us. I hope to join us again next Sunday po. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Mga kapatid, as we celebrate Pastor's Appreciation Sunday, again, this day is not only for me, or for me as your pastor here at Crossing Frontiers Christian Ministries, but for all pastors all over the world. Hindi madali ang maging pastor, pero nagiging mas madali ito kung kasama namin kayo. Dahil lahat naman ng aming gagawin o ating gagawin ay hindi naman ito para sa amin. Ito'y para sa ating Panginoon. God bless everyone and see you next Sunday sa ating iglesia, sa ating church, sa ating physical church, November 5 at 3 p.m. See you all soon. God bless everyone. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Tanggapin niyo lahat ang pagpapala ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya na patuloy na umiibig. Siya na patuloy na nakatingin sa atin. At kahit kailan pa man, hindi pinipikit ang kanyang mga mata para sa atin. Tanggapin natin lahat ng pagpapala ng Ama, Anak at ang Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Amen, Amen, at Amen. Maraming salamat po sa inyo lahat. Welcome kay Pastor John Paulo Santos. Welcome po. Maraming salamat po sa inyo lahat and God bless everyone. See you all soon next Sunday, November 5
3 p.m. at DTMI Complex, San Jose, Bulacan, CFCM Church, Physical Church. See you all. God bless everyone. Paalam po muna sa ngayon. Hanggang sa susunod po muli. Bye-bye! Happy Pastor's Appreciation kay Pastor JP Santos, bro. Maraming salamat and God bless you more. Ingat ka lagi, bro. See you soon. Thank you.